Magandang gabi po sa ating lahat mga ka-TH. Ngayon is Friday, May 23, 2025. Ngayon mga ka-TH, sa mga oras na ito, kumusta po kayong lahat? Sana sa mabuting kalagayan po ang bawat isa sa atin kasama ang bawat mga minamahal natin sa buhay. Ngayon mga ka-TH, nais ko lang pong ibabahagi sa inyo, ipapakita kahit sa mga sandaling minuto. Ngayon, nandito pa ako sa taas ng unit ko, sa taas ng tower crane at inaantay pa namin na matatapos ang pampret sa pagbuhos dyan sa slab takip ng safety tank. At yung dumating na mixer ay pangalawang mixer pa lang yan. Dahil pagkatapos magbuhos yung pampret sa slab na yan at yung natira na hindi niya abot, ayon ay aming bubuhusan. Kaniya, siguro naka 5 bucket kami, binuhusan namin yung kunting biga na yan para hindi mabigla kung sakaling dumaloy na po yung halo dyan. Ngayon, ang mga oras na ito ay malapit na po mag-aalas 10 ng gabi at hito pa rin kami nag-overtime para sa pamilya at para na rin sa kumpanya para masunod yung mga schedule na dapat tapusin. Ganito kahirap maghanap ng pera sa Pilipinas mga ka-TH. Ang pinakamahirap na trabaho dito, gaya ng helper labor, ay siya pa yung pinakamaliit ng sahod. Samantala, sa ibang bansa, ang pinakamahirap na trabaho, yun yung pinakamalaking sahod. At kung masipag mag-ipon, pag umuwi rito sa Pilipinas, pwede niya mabili kung gusto niyang bilhin, yung kaya at abot ng kanyang kinikita. Pero dito sa Pilipinas, napakaliit ang sahod, yung kinikita sa isang araw, pag sinahod na sa isang linggo, ay hindi pa sapat para sa pangangailangan ng bawat pamilya. Dahil sa bilihin pa lang ay napakamahal at mababa yung pasahod. Pinas, ano na? Wala na bang pagbabago ng ating bansa pagdating sa mga manggagawa? Sana naman hindi puro korupsyon yung mga namumuno. Pero hindi naman lahat mayroong iba ay matitino. Kung Pilipinas lang sana, kung walang malaking utang sa ibang bansa, sigurado ay umaasinso dahan-dahan. Dahil ang Pilipinas ay malaking utang sa ibang bansa, kaya malaking binabayad buwan-buwan sa interes o taon man yan. Kaya ganito kahirap. Dati, yung mga nakalipas na administrasyon, maganda ang takbo ng Pilipinas, marami kang nakikitang proyekto. Pero ngayon, bilyon-bilyon ang mga budget, gaya ng flood control, pero wala kang nakikitang magandang proyekto. Puro ayuda. Siguro kung bawat Pilipino bibigyan ng puhunan para sa pagninegosyo, matuwa pa sila. Hindi puro bulsa at ayuda. Ngayon mga ka-TH, hindi ko na habain masyado ang aking kunting vlog sa gabi na ito. Ito po yung kaganapan dito sa aking pinagtatrabahuan bilang isang tower crane operator at nabibilong sa construction. Ako po isang operator dito sa isang tower crane at nais ko lang pong ipasilip sa inyo kahit sa mga kunting sandali lamang ang bawat karanasan sa bawat manggagawa rito. Ito yung proyekto namin, medyo natuwa na kami dahil umangat na at medyo nabawasan na yung hirapan sa bawat manggagawa nga nandyan sa baba na gumagawa araw-araw. Dahil alam nyo, yung pinakababa ay yun po ang pinakamahirap dahil pagdating sa tagulan ay masyadong maputik. At ngayon, mabilis na lang itong iangat dahil nagumpisa na kami sa first floor at almost halos patapos na dyan sa may ground floor. Kaya hanggang dito na lang ang aking vlog mga ka-TH. Muling paalala sa lahat ng mga kasamahan kong operator, ingat parati sa pag-operate. At sa lahat ng mga driver, ingat parati sa pagmamaniho. At sa lahat ng mga kasamahan ko na nagtatrabaho rito sa loob ng isang construction job site, ingat kayo parati. At sa lahat ng mga kaibigan at minamahal sa buhay, ingat kayo parati. Huwag kalimutan magdasal sa buong may kapal dahil siya lamang ang tanging nakakaalam sa bawat patutunguhan sa bawat buhay natin. God bless to all at mabuhay po tayong lahat.